Libra. Hello my dear! Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your Tarot Card Reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 5, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, hayaan niyo po sana ako na kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear! Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa natin ay makatulong po sa inyo or makatulong po sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo my dear para po makontakt ninyo ang inyong lingkod. Okay, so let's go na tayo my dear. Tingnan natin what is going on. What's going on? 8 cards in total. Meron tayong base card, tsaka meron tayong clarification card. First card natin is the King of Pentacles. Clarification is the Three of Wands. Wow! Okay. My dear, sa araw na ito, may mga opportunities na nagbubukas para sa'yo. Okay, so more on the opportunities. Ang nagdala ng energy ng opportunities, the Three of Wands. This is also sure na my dear, may kinalaman sa pera, my dear. So there's a tendency na makareceive ka ng mga confirmation sa araw na ito na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And this is also a sure success na, my dear, okay? So baka meron ka mga uumpisahan or baka meron ka mga gagawin, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Powerful tong combination na ito, my dear. King of Pentacles is related sa usapin ng pinansyal, okay? Like somebody na very stable, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Nabanggit ko na rin kanina, my dear, na possible na makareceive ka ng mga good news sa araw na ito. So, kung meron kang mga problema, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, posible ngayong araw na to, my dear, magkaroon ka ng mga pangitain or ng mga sign, my dear, na nagpapahiwatig sa'yo na umaayos na or gumaganda na or gaganda na ang usapin ng iyong pinansyal, okay? Kasi grabe naman tong card na to, my dear. Wala talagang ano dito, no? Baka ngayong araw na rin na ito, my dear, decided ka na gagawin mo na yung isang bagay, okay? Yung parang buo na yung loob mo na, okay, gagawin ko na ito, parang ganon, okay? Normally, ang Three of Wands may kinalaman din sa travel, okay? May kinalaman din sa pag-alis or meron kang mga pupuntahan na mga bagay-bagay, okay? Or mga bagay-bagay, meron kang pupuntahan na isang lugar, bagay-bagay, meron kang pupuntahan na lugar, okay? Next card natin, my dear, is the energy of the Five of Wands and the Ace of Wands, okay? Hindi ko na gusto ang kaagad yung nakukuha ko, my dear. Okay, so kukuha pa ako ng card, my dear, ha? Kasi Five of Wands yan. So, gusto ko sanang sabihin na aalis ka na sa isang, eto, sige. Pero, ika-clarify ko pa to later, ha? Pero, sige, susundin ko yung nararamdaman ko as of this moment, my dear, ha? Pero, pwede kasing kabila yung mangyari, eh. Okay? So, ang nararamdaman ko as of this moment is makakaalis ka na sa isang stuck na situation. Kasi bakit? Nagbe-base ako dito sa card na to. Dito. Pero, possible din, my dear, na kung saan ka mag-i-start is posibleng magkaroon ng tension. Pero, doon lang tayo mag-stick doon sa pinakauna kong nakuha. Okay? Kasi, baka yung pangalawang energy na nakuha ko is nandahil sa energy ng Five of Wands. So, wag nating i-disregard tong dalawang card na ito and mag-stick tayo doon sa pinakaunang energy pinakaunang energy na na-receive ko. Okay? Which is
aalis ka na sa isang stuck na situation, my dear. If just in case, my dear, nahihirapan ka, if just in case meron mga tao na parang inaaway ka, or parang ayaw kang magtagumpay, or ayaw kang umasenso, okay, sa energy ng Five of Wands, dahil meron kang energy ng Ace of Wands na overcome mo yon. If just in case din meron din mga tao, my dear, na parang sinumpa ka or kinurse ka, my dear, na hindi ka na makakaalis sa isang sitwasyon mo. Ano daw? Ngayong sa, teka lang ha, hindi ka na makakaalis sa isang sitwasyon mo. If just in case, my dear, meron mga tao na kinurse ka or sinumpa ka, na hindi ka na makakaalis sa sitwasyon mo yan, na sitwasyon mo na yan, this is the day, my dear, na mababroke yung curse na yon, okay? Okay, wait lang. Excuse me po. Yes, the King of Sword and the Hierophant. Yes, lagi talaga yung pinakaunang energy ang pagbabasihan talaga. Kasi minsan, my dear, may second energy. And yung second energy, my dear, is minsan dahil yun sa yung image. Okay? Dahil yun sa image, dahil nag-aaway sila dyan. So, sabi ko nga, yung second na energy na na-receive ko, my dear, is possible na kung saan ka pupunta is magiging magulo or magkakaroon ka ulit ng mga kaaway, which is hindi naman ganun yung nangyari dito kasi, di ba, nag-base tayo dun sa pinakaunang energy na na-receive ko. Yung pinakaunang na energy na na-receive ko, my dear, is may kinalaman sa pag-alis mo sa isang sitwasyon. We have here the energy of the King of Sword and the Hierophant, okay? Actually, ang taas nitong energy na to. The knowledge, okay? I think you're being guided, okay? You are being guided, my dear, sa kung ano yung gagawin mo. Kung saan mo ilalagay yung energy mo, saan mo ilalagay yung effort mo. And ngayong araw na to, my dear, is magkakaroon ka ng clarity, okay? Dahil sa energy ng King of Sword. And the guidance is magagaling kay Hierophant, okay? Si Hierophant din kasi, my dear, is nagkakos din yan siya ng pagkalito. No, yung mga energy na may kinalaman sa ibabaw ng mundo, okay, yung mga ganon, si Hierophant, siya din na may kagagawan no. Pero dahil meron ng energy ng King of Sword over here, so kung ano man yan distraction na yan, kung ano man yung gumugulo, my dear, sa isipan mo, or gumugulo sa isipan mo, my dear, sinasabi sa card na to na maliwanag yung iyong kaisipan ngayong araw na to. Kaya nga siguro sabi dito na buo na yung decision mo na gagawin mo na tong isang bagay na ito, okay? Naaalis ka na dyan sa isang situation, okay? Paano naman daw kung sa relationship natin to ipapasok? Okay? Kung sa relationship natin to ipapasok, my dear, wala naman ako nakukuha na separation as of this moment, pero definitely may detachment na mangyayari. So, ano yung separation sa detachment? Yung detachment, my dear, is more on parang dito ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Parang walang pakialamanan, parang ganon. Kung noon masyado kang apektado sa energy ng partner mo, today is the day na parang you are decided na ayaw mo na parang maapektuhan ng energy niya or parang masali sa kung ano man yung business niya. Kung hindi man to sa partner mo, possible na kung sa pamilya, sa kaibigan, no, kung medyo lately is na i-impluwensyahan ka ng, remember, meron kang energy ng Five of Wands. So, possible na baka meron mga kontrabida, merong mga asungot sa mga bagay na ginagawa mo, or possible na baka meron mga tao na nagre-release sila ng mga negative energy laban sa iyo para hindi ka makapagpatuloy or hindi ka makapag-move forward sa mga bagay na gusto mong mangyari. It really doesn't matter, my dear Libra, kung ito man ay curse, okay? Kasi pwede yon, like sinumpa ka, or ginagawan ka ng black magic, or pwede naman, my dear, na literal lang, na ginugulo ka talaga, na dinidistract ka talaga, yung typical na parang, gagawa ako ng negosyo, ano ba sa palagay mo, gagawa ba ako ng negosyo, and sasabihin sa'yo na, wag, malulugi ka lang, it is a form of negative energy, my dear, yung typical din na, ano kaya, mag-a-apply ako ng ganito, ganyan, pupunta ako sasabihin, wag ka mag-ano, alam mo ba, si kumaring ganito, yung mga negative na energy, my dear, na nire-release ng mga tao sa paligid mo. So, kasama yan dito sa energy ni Hierophant, which is may kinalaman sa usapin ng makamundo na energy, pero meron ka namang clarity sa energy ng King of Sword. And yes, tama yung energy natin kanina na sinunod sa first energy natin, na which is makakaalis ka na daw sa isang chaotic and tensionado na sitwasyon, okay? And yun nga, sa relationship, medyo punta ka sa kanan, punta siya sa kaliwa, or punta ka sa kaliwa, punta naman siya sa kanan, okay? Ano daw?
punta ka sa kanan, punta siya sa kaliwa, punta ka sa kaliwa, punta siya sa kanan. Ganon. In short, parang may separation na nangyayari. Hindi naman as in like naghiwalay kayo. It's just more on like hindi ka na talaga apektado sa kanya. Parang ganon. You are making your own path or you're making your own destiny. Parang ganon. Okay? Next card natin is the energy of the Nine of Swords. Okay? And kung makikita mo, nasa ibabaw niya, my dear, si 3 of Wands at saka si 5 of Wands. So, definitely, my dear, na baka meron ka mga iniisip or meron mga energy na posibleng nagiging dahilan kung bakit parang hindi ka makaalis sa isang sitwasyon na yan. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, my dear, na today is the day na aalis ka na dyan sa situation na yan. Or, di ba? Ikakat mo na yan. We have here the energy. Oh, the Death card! Pinag-uusapan ka pa lang namin kanina, no? Yes, mag-e-end na to. Confirm na, my dear, as in super confirm na sa energy ng Death card that you are moving forward or you're getting out from the situation. Pero I will be mag-i-stick lang ako dun sa sinabi ko kanina na posibleng meron mga relationship na hindi naman talaga as in like mag-e-end, okay, sa araw na ito, pero baka in the near future hindi natin alam, baka doon din mauwi, 'di ba? Pero ngayong araw na to, my dear, is nag-uumpisa na yung detachment, okay? Parang nag-uumpisa ng humiwalay or parang hindi ka na apektado sa shadow niya or sa energy niya or whatever. Parang bumubuo ka na ng sarili mong sayo, okay? So, hindi ko ba alam kung maganda ba yun or pangit ba yun? Depende sa sitwasyon. Pero sa energy ng Death card, you are making a big transformation at ang pinakaunang maaapektuhan nito, my dear, is ang iyong kaperahan, okay? Bottom deck of the card is the Queen of Wands. Okay, the Six of Wands, the Six of Cups may kinalaman sa energy ng iyong mga manifestation in the past. So, ngayong araw na to, my dear, mag-uumpisa ka na tuparin or gawin ulit, okay, yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Possible din na mangangarap ka ngayong araw na to and I can feel na parang meron action, hindi lang siya basta pangarap lang, my dear, kasi merong energy ng 3 of Wands and you are being guided by the Hierophant and meron kang Ace of Wands, so definitely meron talaga siyang action and meron kang energy ng Death card which is pakiramdam ko may kinalaman para sa araw lang na to, ha, kasi pwede yan magbago in the near future. Para sa araw na to is just more on transformation, okay? Kasi that card is connected sa energy ng transformation. Pero sobrang ganda ng energy mo, my dear, because you will be starting something na magpapabago ng iyong buhay. You're getting out from a stuck na situation and pahabol ko lang, if meron mga tao na sinumpa ka or ginagawan ka ng black magic para hindi ka makaalis sa isang sitwasyon, today is the day na mag-e-end na yung kung ano man yung bagay na yon, okay? So, my dear, yan po nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, July 5, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, my dear, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Ano daw? Maraming salamat po. Tama naman. Bye-bye. Pasensya na, may jet lags pa me. Bye-bye.